tinawagan ako. Ang sabi niya, i-check ko daw kung nag-aaral daw itong maayos tong ama nitong nandun na yung natutulog. I-check ko daw. Kaya ako naman, siyempre, kinilala ko po kuya. Pagkarating ko, nabigla po ako. Bigla na lang akong hinatak. Tapos nanlaban, siyempre nanlaban ka, kaya nakakagulat po na. Hinatak po ako, papasok sa kwarto niya, tapos nanlaban po ako. Malakas po siya eh. Kahit umiiyak po ako, pinagpatuloy niya pa rin yung gusto niya. Yung pinakailaman ako, yung pinipilit niya ako kung anong gusto niya. Pagkagising ko, wala na po, hubad na ako. Patira na. Ito pala eh. Hi! Kumusta ka na? Anong ginagawa mo dyan? Wala, dati, wala kaming pagkain. Ha? Wala kaming gasol, kaya nagkakahoy. Nagkakahoy. Ano niluluto mo? Ay, ano po. Ayun, kanin. Kanin. Ano yung nasa ibabaw? Yung ano po, tokwa. Tokwa. Yun ang ulam mo. Sino kasama mo dito? Yung dalawa kong makulit. Baby, halika! Halika, be. Nandito si Daddy Frankie, be. Be! Silong ka na, huwag sa mainit. Halika, dali. Oh. Halika, dali. Dito na. Natatakot po, Daddy. Bakit? Luwa ko sa kanya. Halika, baby, oh. Hello. Ayaw. Ay, ilang taon ba anak mo? Natakot na siya, Daddy, kasi yung nangyari nga sa amin sa Makati. Kapag ganyan, ganito, katulad nito, ganyan, natatakot siya, mga lalaki, tao. Ito yung bahay nyo? Yung ano po, yung bahay ng nanay ko. Ah, bahay ng nanay mo to? Opo. Asan na yung nanay mo? Wala po, nagpahinga na po eh. Wala na, nasa kabilang ibayo na po. Bakit siya nagpunta doon? Saang ibayo? Hindi, patay na po. Sir. Sorry. Ano na, nasa libingan na po. Ang tatay mo? Wala na rin. Wala na rin. Opo. Ilan ba kayong magkakapatid? 3 po. Asan yung dalawa mong kapatid? Yung isa nasa Cotabato ngayon, tapos yung isa nasa Bohol. Ano pangalan ng isa mong kapatid sa Cotabato? Yung si Joseph Mark po. Joseph, lalaki yun. Opo. May asawa at anak na rin. Opo. Yung anak mo nasa Bohol, ay asawa, ay kapatid mo. May asawa din. May asawa rin. Opo. So ikaw lang namumuhay dito? Opo. So paano ka nabubuhay dito? Yung pagkain nyo araw-araw, saan mo kinukuha? Ito po, ayan po, Daddy. Oh. Tapos marami dito nakaano sa loob. Yung mga tambak. Tapos, ano kaya lang, ngayon po, Daddy, wala. Hindi na ako nangunguha, kaya natatakot na po ako eh. Bakit natatakot na? Pati sa mga yung ganito, may basura po. Maraming yung mananakot. Tinatakot ka? Opo, syempre kay kanila daw. Magagalit kapag namumulot ka sa may sa mga nagagalit daan. sa'yo? Opo, may nagagalit. So, paano yan? Pag hindi ka lalabas, di ka na mamumulot. Paano ka kikita? Kaya nga po, yun po nilaban ko, Daddy, na makuha yung na para makakuha ko magtitinda ko ng waffle. Na yung kahit sa bike lang. Yung ganun. Tapos yung di ba po, pag nakabike ka, pwede na mga makaruling? Oo. Yun po yung, may bike na po ako dyan, yun po ang pinagplanuhan ko. May bike ka na? Opo, lagyan ko na lang ng ganyan, Daddy. Ayun, bike mo yun. Ay, hindi po. Ganun Andito yung po bike sa labas. Andito po sa loob, Daddy. May bike na akong Ang taas, wala. Doon kayo sa silong, para hindi kayo Ay, wala po. Nasira po. Oo. Parang junk shop tong bahay mo, no? Ay, ayan po. Bike mo yan. Saan galing yung bike mo na yan? Sa anak kong panganay. Ilang taon na yung anak kong panganay? 24. Nasaan siya ngayon? Andun sa girlfriend niya. So siya yung kasama mo. Hindi po. Nagtatrabaho siya. Hindi po. Ako lang at saka yung dalawa kong maliit. Ang nagtatrabaho? Opo. Okay. Nandiyan yung anak. Pwede makita yung anak mo? Bibi, halika. Hindi. Silipin ko. Pasok tayo. Okay lang? Yun tulog. Tara. Okay lang pumasok sa bahay mo? Silipin ko lang. Eh baka may Ay, kuya. Ha?
Yung Ayan, oh. Yung nandyan kasi nakaano, Oo. yung ahas na malaki, may maahas dyan na malaki. Ay, may ahas. Alaga mo? Hoy, Long! Hoy! Ah, ito. Christopher! Hoy! Okay. Malaki na rin pala yung anak mo. Opo. Yan yung ano. Hindi pa yan sila nag-aaral, Daddy. Bakit? Hindi mo pinag-aaral? Wala, gusto daw nila sa Taytay na lang daw. Eh, paano nandito kayo? Eh, wala, mahirap po dito, Daddy. Walang kuryente, hindi po maayos yung ano. Laging nagbabaha. Ayan po, dito po. Tapos basa lahat yung mga gamit nila sa school. Kaya yun na lang ang hiningi ko ng tulong kay DSWD po. Rex Gatchalian. Dito tayo, balik tayo kasi mainit. Gusto ko, tingnan mo, tumakbo na yung isa, Daddy. Oo nga. Dito tayo, Alita. Uy, baby, hindi ka naman gagalawin, be. Oy, Hayaan mo siya. Hayaan mo. hindi ka naman aanuhin. Nainitan kayo dyan? Di ba? Uy, nasaan na yun? Ba't Tingnan mo, ganun? nagtatago, oh. Oh, bakit ganun yung anak mo? Takot sa tao? Eh, nagka-trauma, Daddy, sa nangyari po na ano, yung basta lang susugod-sugod. Tapos baka mamaya, anuhin na naman. Natatakot po ba? Sige, ate, pasok ka doon. Pasok ka doon. Yan. Pasok din ako. Tras ka doon, te. Doon. Uy, ikaw, para kang tanga. Hindi yan, hindi ka gagalawin. Tumakbo na naman. Hayaan mo lang. Paano yan, Daddy? Mausok dyan. Okay lang. Pinasyalan lang kita. Mga kababayan, sino po ang nakaalala kay ate? Siya po yung binigyan natin ng bigas nakaraan. Kaya hinanap ko yung lugar nila at salamat sa Panginoon, nakita ko si ate. Yan. Ate, mayroon akong tanong sa'yo kung okay lang. Ate, may mga gumugulo ba sa isipan mo? Sa ngayon po? Oo. Wala naman po. Wala naman. Opo. Sa akin lang maayos ang lahat para makapag-aral na yung mga bata. So, ano pa yung mga gusto mo maging maayos? Yung maayos yung tirahan namin sa Taytay na iniwan ng aking tiyahin. Bakit ito hindi nyo nalang ayusin? Total, nandito na rin naman kayo. Hindi po. Ang iba na lang po plano ko. Gusto ko pong taniman ng gulay. May taniman ng Opo, gulay. Yun na lang po ang ano ko. Yung sa tiyahin ko na lang ang gusto kong kunin. Yung anak mong nakahiga doon, ilang taon na yun? 14 po. So, hindi pa napag-aral yun? Hindi po. Sayang, no? Tapos itong isa, ilang taon na? Ano na po? 2014. Mag-10 na po. Mag-10 na ngayong Hindi December. rin napag-aral. Opo. Kaya nyo? Opo. Yun nga po. Dahan-dahan. Dahil mag-aaway naman kami. Oo, dahan-dahanin mo na. Oo. Mag-aaway kayo kapag bibiglain din. Dito talaga kayo? Saan kayo umiigib ng tubig? Nakikiigib po. Nakikiigib po. Puro junk shop, no? Diyan siya. Oo. Wala yun na, ang kaso lang nakakatakot naman ngayon, Daddy. Kay pinagbabantaan ka na kapag ikaw namumulot, tinagagalit kapag Hindi, pag sa basurahan lang naman sa gilid-gilid kayo mamulot, walang problema yun. meron, Daddy, magagalit. Kaya nga hindi na ako namulot kaya natatakot na. Natatakot na ako kasi sinundan Itong ako. mga to, hindi ba pwedeng ibenta na lang yung mga yan para maging pera at lumuwag yung kapaligid? Opo, ibibenta. Ang kaso lang, inaayos, wala kasi akong mapaglagyan na para ihatid. Ayun, may mga bike doon, di sidecar. Ay, hindi man yan akin. Opo, baka mamaya pagalitan tayo. Hindi sa iyo. Opo. So itong bahay na to, itong lote na to, kanino to? Nakaano sa nanay ko. Sa nanay So ko. ibig sabihin, sa iyo na rin kung sa nanay mo. Opo. Ang kaso, mahirap naman po kasi wala na yung mahirap magano ng kuryente. Wala kaming kuryente, yung tubig. Walang kuryente dito. Opo. Sino nagpagawa ito noon? Alam po. Itong bubong. Parang nasunog, hindi ba nasunog yan? Hindi po. Na ano lang yan sa usok. Opo. So dyan talaga kayo umihiga. Opo. Kaso lang basa lahat yung gamit. Basa yung mga ano ng mga... Asaan ang tatay ng mga bata?
Ay, yung ano yun, daddy. Dapat napatulungan ka ng tatay ng mga bata. Asaan ba yun? Tutulong ko ba sila, daddy? Lahat may kondisyon. Pagkatapos ng ginawa nila sa akin, ibang kondisyon ang papagawa. Sasagutin na po nila kapag nakahanda na ako magpakasal sa kanila. Pagkatapos ng ginawa nila, magpapakasal ako. Anong kondisyon at anong ginawa nila sa'yo? Kaya po ako nagkaanak sa kanila dahil sa yung isa yung nakatulog. Sinita po ako na asawa siya ng kapatid ng ama. Tinawagan ako. Ang sabi niya, i-check ko daw kung nag-aaral daw itong maayos tong ama nitong nandun na yung natutulog. I-check ko daw. Kaya ako naman siyempre, kinilala ko po kuya. Nung maliliit pa ko kasi kami, nandun kami lagi. Kinilala ko po kasi siya, si Kuya Jerlo. Kaya yan, sinunod ko po. Nakisuyo kasi sila na i-check ko daw. Pagkarating ko, nabigla po ako. Bigla na lang akong hinatak. Tapos nanlaban, siyempre nanlaban ka, kaya nakakagulat po na inutusan ako para i-check siya. Tapos ganun po ang gagawin. Anong ginawa? Hinatak po ako, papasok sa kwarto niya, tapos nanlaban po ako, malakas po siya nanakal. Yung doon ako nawala ng lakas nung sinakal niya ako, tapos doon ako nawala ng malay. Nung maano kasi itong dito ako hindi makahinga Yung ginanon niya ako. Tapos nung naimatay ka, anong nangyari? Kahit umiiyak po ako, pinagpatuloy niya pa rin yung gusto niya. Anong ginawa? Anong gusto niya? Yung pinakailaman ako. Yung pinipilit niya ako kung anong gusto niya. Na ano? Anong gusto ba niya? Ewan ko po kung ano, sinakal lang niya ako bigla, tapos sinimatay ako. Pagkagising ko, wala na po, hubad na ako. Pinagsamantalahan ka. Tapos sabi ko, natulala po kasi ko nung time na yun. Kaya nakaalalay ko sa nung time na yun, yung nanay ko. So, ibig sabihin, kuya mo yun. Hindi po. Kapatid siya ng asawa ng kuya ko. Okay, bayaw mo. Opo. Bayaw mo, napagsamantalahan ka ng bayaw mo. Kapatid siya ng asawa ng kuya ko. Kuya. Yung sa Barubuso, Rigao del Sur po, nandoon sa Dughan. Siya po yung kapatid siya ng asawa. Ni kuya. So yun, mula nun nabuntis ka. Opo. Kaya yun yung anak mong isa, yung hindi na napag-aaral. Opo. Tapos ito naman po, yun yung nagkagulo po kami sa Makati, sa Barangay Bangkal, dahil sa sobra ko pong dani na bakit lagi na lang may problemang dumarating sa akin. Nagpunta ako dito sa Cavite, sa kapatid ko, nagpakalasing. Lasing na lasing ako, hindi ko alam, nakatulog na pala po ako sa daan. Natulog ako sa daan, wala na pong malay. Pag ganun, hinatak pala ako nitong tatay na to, di na po ako sa construction site. Nagising na rin po ako, hubad na ako. Tapos pagkatapos ng pagkagising ko, sabi ko, sino ka? Sabi ko, hindi ko naman po siya kilala. Yung pala nagtatrabaho doon. Dinala ka niya sa barracks? Opo. Nakatulog na po kasi ako sa daan. Oo. Nawala na po kasi sa sobrang kalasingan, di ba? Kaya pagkagising ko, sabi ko, anong ginawa mo? Sabi ko, patay ako. Sabi ko, mabuntis ako nito kasi wala akong proteksyon. Sabi ko, sabi niya, inaluan na lang niya ako, inaalalayan. Sabi niya, saan ka nakatira? Sige, dali na. Hahatid kita, ganyan. Tapos, hindi naman na lagi na lang niya akong pinupuntahan sa bahay, sa tirahan. Kaya,
wala na rin na po akong magagawa. Nanahimik lang ako kasi takot po akong buntis. Sabi ko, ano na naman to, buntis na naman ako, iba na naman ang tatay. Sabi ko. Kaya ako, nanahimik na naman ako. Eh, paglabas ng bata, daddy, wala na namang ama ang birth certificate. Gumanyan ako, kaya hindi na lang ako nag-react sa kanya. Hinahayaan ko na lang siyang bumibisita lagi. Binibisita niya ako lagi. So hanggang ngayon, bumibisita pa? Ay, hindi na po. Ay, hindi na. Pinabayaan na. Hindi na po. Hindi. Nagbibigay naman daw ng na kahit konting tulong daw para sa bata. Oo. Sabi ko, pero hindi naman enough to. Sabi ko, sa pang pa lang, yung binibigay mo, pambaon lang yan ng bata eh. Sabi ko, pambaon lang mo niya yan. Kaya nakatigil sila mag-aral kasi saan sila kukuha ng pambaon? Yun ang sinabi ko sa kanila. Tapos ang mga kapatid ko, may mga pamilya na rin. Eh, yung isa naman, yung panganay mong anak, Wala na eh, may girlfriend na po yun. hindi, yung tatay nun, nasaan? Wala. Hindi ko na po alam, daddy. Nasaan kasi puro yun eh, droga eh. Kaya iniwan ko. Pero ang nagpalaki na po talaga niyan, magulang ko. Okay. Pinalaki na po ng magulang kong yung namatay na. Sila nagpalaki niya panganay ko. Kasi kinuha nila sa akin eh. Nung nagdesisyon akong maghiwalay sa ama ng bata. Kuya, halika rito. Usap tayo. Wala Huwag kami. kang matakot sa amin, kaibigan kami. Ano yung pangalan mo ulit, ate? Maria Catherine Murit po. Maria Catherine Morit. Ngayon mga kababayan, mga kabarangay, si ate, si nanay Catherine, malungkot, masalimuot yung kanyang pinagdadaanan hanggang ngayon. Dahil sa nangyari sa kanya, nakikita ko kasi parang napagsamantalahan yung kanyang kahinaan. Kaya siya nagkaroon ng anak. Unang-una, wala silang magulang. Tapos ganito yung sitwasyon. Kaya yun, napagsamantalahan hanggang sa magkaroon ng anak. So sana, laban lang ate. Sana hindi na maulit yung mga pinagdaanan mo. Huwag ka nang lalayo. Dito ka na lang sa mga anak mo. Sama na lang kayo. Ilang taon ka na ate? 46 po. 46, Para hindi ka na mapagsamantalahan ng mga tao dyan, Kailan uwi ka sa bahay lagi paggabi na. Kasi alam mo naman ang buhay ngayon, lalo na pag nakatulog ka dyan sa lugar. May mga taong lasing din pag uwi. Yun, ganun ang nangyayari siguro mga kababayan, Kaya napakahirap ng pinagdadaanan ni ate, So ate, salamat. Sana mabalikan pa kita ulit. Kaya ako nandito dahil pinasyalan nga kita at gusto kong bigyan lang kita ng kaunting tulong pambili nyo ng bigas. Kasi kung tignan nyo mga kababayan, sinaing nila. Ito, pwede buksan, te? Opo. Yan ang pagkain nila. Isang pirasong tokwa, pinatong lang sa kanin. Yan yung ulam nyo today. Opo. Paghahati-hatian nyo yan. Opo. Bakit itim yung tokwa? Hindi naman po itim yan, daddy. Piniprito ko po kasi. Pinili. Tapos ipinatong ko dyan. Brown. Oo nga naman. Piniprito. Sige. Masarap yan lagyan ng suka at toyo. So yan ang magiging ulam nyo. Oo. Ganun po. So magluto ka ng dapat yung bili ka chicken, tapos gawin mo tinola, ganun. Bawal po sa akin, daddy. Bakit? Marami po akong bawal. Bakit? Meron po kasi akong katulad niyan. Hindi po kami gumagamit ng ng asukal. Bawal po sa akin ang asukal. Bakit? Dahil kapag po ako ng asukal, meron pong tutubo sa katawan ko ng mga tubig-tubig na tapos So anong ginagamit nyo? honey po. Honey ang kailangan. Po, honey. Matanong ko lang. Natatandaan mo nung binigyan kitang 5,000, anong ginawa mo sa pera? Wala din, binili po namin yung sa shampoo, panglaba, tapos honey, pinaka-importante sa amin yung panimpla, tapos yung asin namin, ang mahal naman. Bakit mahal ang asin? Bawal din po sa Anong asin gamit nyo? natural din po, kailangan natural daw. Anong natural yun? Yung ganito po, daddy, natural siya, yan? Okay, alam ko na yan.
Anong pangalan nitong asin na to? Hindi iodized po. Oh, hindi iodized. Anong pangalan nito? Alam mo nung Yan, mahal po. Oo. Mahal, sa panimpla ko pa lang. Na asin na to? Hindi! Segunda sugar yun. Loko-loko ka risky. May pangalan nito, nakalimutan ko. Sa mall mabibili. Nung na-hospital ako, yan din ang pinagamit sa akin. Ayaw po ng iodized. Hindi pwede yung asukal. Yung asukal, makaramdam ka kasi ng sakit. Mag-aaray-aray ka. Ay, ganon. Sa Sige ate, kaya ako nagpunta rito para malaman yung sitwasyon. Hinanap ko talaga ang bahay nyo. At bigyan din kita ng accounting tulong pinansyal, no? Okay. Yung video. Ate, Kung bili mo ng ano, pambili ng... Halika anak, halika. Halika, ayun na, Bio. halika. Oh, Halika, dali. Salamat, May tatanungin ako sa'yo. salamat. Halika. Oh, natatakot na ako. Sabihin mo, salamat. Ate, Salamat po. nagdagan ko pa, 1,000. Salamat po. 2. Ang dami naman. Oo. 3. Alin, ang dami po, Daddy. Oo. 4. Oo. Oo. 5,000. Wala, ang galing. Oo. Ah, Para may pambili kayo ng gamit dito. Para makalimot ka na sa problema. At ate, hindi po maayos yung Daddy pag hindi maayos lahat. unti-unti ayusin natin. Kasi maano yan, yung tawag nito, mababasa din. Lalo na ngayon, tag-ulan. Unti-unti nating ayusin. Sana po. Oo. Aayusin natin unti-unti. Tulungan mo rin ang sarili mo. Kalimutan mo na yung problema. Harapin na natin yung ngayon. Kung sino man yung nakapanakit, nakapang-agarabyado sa'yo, kalimutan mo na sila. Sana po. Ipagpasa Diyos mo, ipag-pray mo. Sana po. Yun, ano po, Daddy. Pero wala. Hindi ka pa rin makakalimot. Grabe. Bakit? Ihilingin mo kay God na sana linisin niya na yung isipan mo. Tanggalin mo na yung galit puot sa iyong puso. Para mapagbagong buhay ka, pagsimula ka kasama ng iyong mga anak. Sana po. Alam ko, nararamdaman ko yung nasa puso mo eh. Naipon yung mga galit. Kaya kailangan ilabas mo na yan. Tapos tumingin ka na lang sa taas, kausapin mo si God. After mo kausapin si God, kausapin mo yung mga anak mo. Usap kayong lahat ng mga anak mo. Sama-sama kayo para labanan, para matapos yung paghihirap, yung problema ninyo. Wala eh. Pati din kasi sila naapektuhan. Kaya hindi na kami kakapag-usap ng maayos. Yes, nakita ko sa mga anak mo, parang may mga problema din. Tapos yung, yung isa ko ring anak, wala din. Kaya Nay, Hindi naging perfect lahat, Daddy. hindi naging perfect yung mga anak mo, may problema lahat. Hindi po naging perfect lahat. Pero may panahon pa, kaya pa nating iayos. Ito napaka-problema mga kababayan. Si nanay may problema. Tapos during that time na may problema siya, napagsamantalahan hanggang sa nagkaroon ng anak. So ayon po sa kanya, yung 3 niyang anak na apektuhan, hindi sila perfect. May mga problema din. Ate, Nay, mayroon akong sasabihin sa'yo, huwag mo sanang mamasamain Opo. para maging okay na ang lahat. Gusto mo ba dalhin kita sa ospital Hindi po. para mapagamot kita? Hindi po. Ayaw mo? Hindi po. Hindi. Bakit? Nurse po ako, Daddy. Alam mo- Nurse ka dati. Yun ang, Nurse po ako. yun ang tinapos mo. Kulang po ako ng 1 taon. Oo. Nakatigil din ako ng 1 taon dahil nangyari din, nalinlang ka rin ng isang lalaki na akala ko bakla. Lapit ng lapit sa akin, nagiging barkada. Tapos habang nakukuha yung loob mo, nagpabakla-bakla po kasi siya. Kaya nagiging barkada po. Di ba, pag barkada na kayo, nag-inuman,
Nung nag-inuman na kami, yun, may nangyayari din. Pareho na kami lasing, Daddy. Lasing siya, lasing ako. Hindi ko naman siya sinisi. So, nagiging ano lang, hindi ko siya sinisi dahil alam ko lasing ako, lasing din siya. So, nagiging ano lang dahil sa nangyaring gulo. Dahil sa naapektuhan ang magulang Saan ko. ka nag-aral ng nursing? Arellano po. Sa Arellano. Opo. Sayang, no? Opo. Tinulungan na po ako ng Department of Health po. Sila po ang tumulong sa akin para makapag-aral ako. Pero hindi natapos. Opo, kulang 1 taon. Sayang. Pero okay lang yan, na. Gaya ng sinabi ko, harapin na lang natin ngayon, alang-alang sa mga anak mo. Tulungan mo na lang yung sarili mo. Tutulungan din kita sa abot na aking makakaya, ha? Opo. Sige po. Papalikan kita dito. Pag-isipan mo yung offer ko sa'yo. Opo, pero hindi po, Daddy. Ang the best medicine po talaga, maging maayos lahat at wala nang manggugulo. Wala nang manggugulo sa inyo. Lalo na nandito ako, tutulungan ko kayo. Yun lang po talaga. Mawawala talaga ang problema pag hindi na ako guguluhin para ma-focus ko na po yung mga bata na maging maayos lahat. Sige. Ang pagpapahospital po, Daddy, hindi po siya ang the best medicine po. Okay. Dahil alam ko naman po yung meron nga tayong tinatawag na community health nursing. Meron din tayong maternal and child health nursing. So, alam ko po kung ano ang gagawin. Ang kaso lang, hindi magiging maayos dahil bigla eh. Okay. Nabigla ka. Kaya nga, mula ngayon ate, dahil nandito, babalikan kita. Ang magiging kaayusan ng buhay, isa rin sa magiging kaayusan ng buhay natin ay magsisimula una, hilingin natin kay God. Pangalawa, sa sarili natin manggagaling. Pangatlo, simulan natin linisin din yung kapaligiran natin para maayos yung mga tinitignan natin. Pag naging maayos tong kapaligiran natin, maayos yung nakikita natin, magkakaisip din tayo ng maayos. Okay? So sana pagbalik ko maging maayos unti-unti Tsaka ipag-pray mo. Bumili kayo ng mga pagkain, pangailangan ninyo. Pagpasensyaan mo lang muna yan. Kunti lang yung naibigay ko sa iyo. Pero wag lang tayo mawala ng pag-asa. Malay mo, pagbalik ko. No? Okay? Maraming salamat. Opo. Sige po. Gabayan tayo ng Panginoon. Salamat po. Yung mga kababayan, mga kabarangay, salamat po ako at natagpuan ko na naman ang pamilyang ito. Unti-unti po ay matutulungan natin makalimutan nila yung hindi magandang naging karanasan nila. At hihilingin ko po sa inyong lahat mga kababayan, kung sakaling napanood nyo po ang bidyong ito, maglalambing po si Daddy Frankie. Baka may hindi pa nakapag-subscribe dyan sa aking YouTube channel. Ayan, pakisubscribe po at pakiclick na rin yung bell button para sa ganon ay lagi kayong ma-update sa mga videos na i-upload ko pa. Pakishare na rin yung ating mga videos para sa ganoon ay mas makatulong pa tayo. Mas marami pa tayong matutulungan kagaya ni ate. Ate, thank you so much. Ano masasabi mo? Inaasahan mo ba na makakatanggap ka ng blessing sa araw na ito? Hindi po. Hindi ko po inaasahan. Kasi nandito lang naman ako, nagluluto. Okay. So, anong sasabihin mo na nakatanggap ka ng blessing? Maraming salamat po. Hindi na ako mamumulot ng basura. Okay. Thank you po. Maraming mga kapanood ng videos natin ate, i-upload ko po itong videos na to. Baka may gusto kang sabihin sa mga tatay ng anak mo. Wala. Yung sasabihin ko, kay Mr. Cesar Cañeva, ipakausap mo na sa akin yung anak ko. Nasaan ang anak ko? Yun lang. Tapos, yung ama ni Jesus Christopher, huwag niyong gamitin ang bata para sa isang desisyon na ayaw ko. Panagutan niyo yung ginawa niyo. Bakit niyo gagamitin ang bata? Tapos yung ama po ni Carl, huwag po na sana naman na maraming dahilan. Wala na ako kayo magagawa, nandyan na ho.
Huwag niyo akong ipitin. Yun lamang po. Yung anak ko, yung pangatlo, nasaan na? Kahit man lang pakausap, 10 taon na, nakiusap ako sa'yo. Nakausapin ko naman yung anak ko, pero bakit ayaw mo? Lagi mong sinasabi hindi makakausap yung bata, napaka-imposible. Hinaharang mo, lagi mong hinaharang. Makausap ko man lang yung anak ko. Nelson, anak, namimiss na kita. Cesar, salbahe ka. Yung anak ko, ipakausap mo naman sa akin kahit sandali lang. Sumugod ka na nga dito. Nang wala man lang abiso sa akin, tapos kukunin mo yung anak ko. Okay na nga sa akin, nandyan na sa'yo yung anak, ba't ayaw mo ipakausap sa akin? Yun lamang po, Daddy. Hirap mga kababayan. Ayan, sana po sa mga makapanood ng video ito, kahit ako mga kababayan na uutal ako sa problemang pinagdadaanan ng mag-iinang ito. Share natin itong videos mga kababayan, baka sakali makatulong po tayo. Maraming salamat mga kababayan. Daddy Frankie po, anak ng Pangasinan, from Pangasinan. Shoutout po sa Team Rise Above, headed by Tita Hanes. Ganon din sa ating mga kababayan OFW. Mga kababayan natin na nasa ibang bansa, shoutout po sa inyong lahat. Doble ingat po kayo. Ayan, gabayan po tayong lahat ng Panginoon. Shoutout din kay Istariray. Ayan, sa aking moderator. Maraming salamat. Sa lahat po ng nandyan, sa baba, nanonood sa aking premiere. Magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong lahat na nandyan sa baba, na walang sawang sumusuporta sa Team Daddy Frankie. Ayan, kay Pardo B Pardo, ayan, thank you so much din. Kay Sweet Charm, ayan, shoutout po sa atin lahat mga kababayan. Maraming salamat po. Kulang ang salitang pasasalamat sa suporta ninyo kay Daddy Frankie. Maraming salamat. God bless po and good night.